Hey guys, welcome back to the channel. It's your boy, the God Gamer himself, Harriet, and it's Friday. And you know what that means? It's now time for our bold review dito sa Fridays with BMX. Special natin today, Balahibong Pusa Remake. Ayun. So kung gusto niyo ang review na to, paki-like na lang po ang video, subscribe to the channel, hit that bell icon for more bold review dito sa Fridays with BMX only on Harriet. And yes, today is the day, ladies and gentlemen, na mapapanood natin ang remake ng Balahibong Pusa o re-reviewin na natin ang remake ng Balahibong Pusa. So, background muna tayo. Balahibong Pusa, siya ay film in 2001 directed by Yam Laranas. Pinagbibidahan siya ng dalawang pantasya ng bayan nun. Si Rica Peralejo saka si Joyce Jimenez. Tapos it is one of the first mature movies na napanood ko. Actually, napanood ko ang Balahibong Pusa nung grade 5 pa ako. So, when it comes to experience sa Balahibong Pusa, siguro naman mahaba na yung tenure ko. Grade 5, guys. Grade 5. Ako, nung una ko napanood ang Balahibong Pusa. So, ano nga ba ang Balahibong Pusa? Okay. Yung original kasi, ang ginagampanan ni Joyce dito ay si Sarah. Si Sarah ay anak ni Elizabeth Oropesa. At si Elizabeth Oropesa, ang pangalan niya dito, Vivian. Okay? Si Sarah, may shota. Si Jay Manalo. Siya si Nick. Si Vivian, may shota rin. Si, Julio Diaz. Siya naman si Michael. Or kung tawagin man natin, si Love Love. Okay? Love Love. Diba? Okay. So, si Michael, dito sa Balahibong Pusa, una kong natutunan yung salitang obsession. Okay? Sa Balahibong Pusa. Kasi, yung sa mga alam mo yung PBO, Pinoy Box Office, may mga featurettes sila dati. And one of their featurettes is the making of Balahibong Pusa. At andun si Yam Laranas, ine-explain yung karakter ni Michael na ginagampanan nun ni Julio Diaz na meron siyang obsession dito kay Sarah na gumaganap kay Joyce Jimenez. Isa sa mga flaw na napansin ko sa unang Balahibong Pusa ay ang lack of screen time ni Rica Peralejo. Siya si Becky. Si Becky ang anak umano ni Michael. Okay? Pero parang hindi naging okay, yung storya kasi, yung kwento, ini-establish na anak ni Michael si Becky. Pero sa dulo kasi ng pelikula, bigla na lang naghalikan si Michael sa si Becky. So, not sure if yung pagka-daddy ni Michael is talagang biological or sugar daddy ni Becky si Michael. Okay? So, napaka-ambiguous and isa yun sa mga expectations ko na kailangan i-explore dito sa remake. At at sa ganda ni Rica Peralejo, one of the top mature stars noong dekada, noong 2000s, konti lang yung mature scene niya. Actually, isa lang ang mature scene niya. At hindi pa ganun ka-mature. Ang ginawa lang niya, nakapantalon pa siya noon, walang bra, topless. Gumigiling siya sa hubad na Nick. Oo, si Nick, tinutime niya si Sarah, tapos jowa niya rin ata si Becky. Pero ginagamit lang niya si Becky para magkaroon ng dagdag sahod kasi boss niya si Michael. Okay. We'll go through that. Parang kasi sinundan naman yung punto ng plot. Wala mang binago doon. There are a few changes in the remake, pero I'm just going through the original first before we go to the remake. Again. So, yeah. Lack of sexy time with Becky na I hope na i-expound or paramihin pa sa remake. At, yeah, yun. So, the remake, ang gumanap kay Becky si Christine Bermas. Ang gumanap kay
Michael ay si Mark Anthony Fernandez. Ang gumanap kay Nick ay si Ethan Rosales. Yung kamukha ni Chewy Show. And ito yung bibigay ko. Ang reklamo ko lang. I think much better kung si Julio Diaz naman yung gumanap na Michael. Diba? Para full circle moment, diba? Matandang Julio Diaz, siya na si Love, si Michael. Diba? I think if Julio Diaz was Michael, it would have given a connection, further connection sa dalawang pelikula. Pero, ayun eh. Nakuha natin si Mark Anthony Fernandez eh. Okay. Then we go to the castings. First of all, yung role ni Elizabeth Oropesa na si Vivian, na yun ginampanan ni Ida Manzano. That is on point casting para sa akin. Napaka on point. Ida is like the eldest sa mga Viva Max stars. VMX stars. Like, siya yun. Pag nakita nyo yung mga pelikula niya, Sex Zub, etc., makikita mo si Ida yung nandun, di ba? Kaya naman, Stag, nandun si Ida. Like, she is more of the mature lady na mahilig pa rin makipagtalik. And, pretty on point na siya yung maging Vivian dito. It was a spot on casting para kay Vivian. And then the next one, introducing Margaret Diaz. For me, her performance in this film, she's the future. Okay? You got Alia Raimundo, diba? Alia Raimundo, sure, she has the face, diba? She has yung parang draw, yung naghahatak ng mga manonood. Then you got the nipple suckers, or sorry wala akong magandang but the sexy sirens, vixens, kung ano man tawagin natin din, Renoa Lili, Ashley Lopez, Queenie de Mesa, Leia Bernabe. Diyan pa si Leia Bernabe. Then there we got Danny Yoshida and Christy Imperial. Look, the new generation of VMX is going to be on point. It's like si Aliyah, siya yung nag-represent sa Fantasia Babes along with Renoa at along with Queenie. And the Fantasia Babes had an Atasca dati. Ngayon, hindi nata nagbubul si Atasca. Well, this generation just found its own Atasca with Margaret Diaz. Like, siya yung yung pure sexy talaga eh. Maganda yung hubog ng katawan, magaling umarte. For me, parang siya yung Atasca for this era ng BMX. That's much of the praise that I'm going to give her to this. Okay, so let's go to the film, Balahibong Pusa Remake. So, first up, ginawa nila yung Scene in the Rain, yung si Sarah, Margaret Diaz sa Sarah, and then she looked sexy in the rain, and then she met Nick. Compared sa original kasi may banter sila eh. Sinabi pa ni Joyce Jimenez doon kay Jay Manalo, hoy, iuwi mo na ako dito, they were just staring. The banter happened after the rain. Hindi natin nakita sa original na Balahibong Pusa yung foreplay na pagtatalik nila. Kasi ginawa, inuwi ni Jay Manalo si Joyce Jimenez. The next scene, kangkangan na agad. Dito, the banter was removed. Inuwi ni Ethan Rosales si Margaret Diaz. And then the banter happened. It transitioned into a foreplay. And then dito sila nagtalik. One thing na napansin ko dito sa pagtatalik dito, walang frontal nudity si Margaret Diaz. It's as if the actress or the director is giving us a tease. Tinutukso tayo what Margaret Diaz has to do. And just for me, theory crafting, it's a callback dun sa eksena ni Rica Peralejo. Yung gumigiling lang siya kasi it's the same scene na ginawa ni Margaret Diaz. Gumigiling lang siya kay Ethan. Albeit hindi nakapantalon si Margaret, pero sure, I think callback lang siya. At wala na yung mga nagiinuman. Kasi after makipagtalik ni Joyce Jimenez sa ni Jay Manalo on the original Balahibong Pusa, nanita si Jay Manalo maingay kasi may nagiinuman.
Tapos, inuwi ni Ethan Rosales si Margaret Diaz, inuwi ni Nick si Sarah. It was the same process. We got characterization dito sa tatay ni Margaret. I was not expecting na magka-cameo si Marco Gomez, pero ayun, si Marco Gomez ang tatay ni Sarah sa remake. Dun sa original kasi matandang lalaki lang yung tatay ni Joyce Jimenez dun eh. Di ko kilala eh. Kung kilala nyo, sige, sabihin nyo. Pero dito at least kilala natin. At least may karakter ang tatay niya. Kasi alam kong si Marco Gomez ang tatay niya, pinakita eh. At yun, nalaman ni Sarah may kinikasamang lalaki na si Vivian, si Michael. Yung Vivian dito, medyo loving na magulang. Mahal na mahal niya yung anak. Kumpara dun sa first one na medyo disconnected sila. Kaya medyo may difference bakit nagprobinsya si Sarah. Disconnected si Sarah kay Vivian on the first film, kaya mas nakikitira siya sa lolo. Dito, nagdadalamhati si Sarah sa tatay niya, kaya umuwi ng probinsya. Bakasyon. And I think it works better on the remake na they are closer than the original film because of the impact later na mas masakit pa. Okay. Kasi hindi natin alam na mahal ni Sarah si Elizabeth Oropesa sa unang pelikula. At least dito, ramdam natin eh. Okay. So we got Michael. So nakita nyo naliligo si Sarah. It was the same. Then we got the background. Okay, yung sinundo ni Michael si Sarah sa eskwelahan. And then, on the original film kasi, nag-transition na doon. Nung sinundo ni Michael si Sarah, nagkakilala. And nagpo-phone sex si Joyce Jimenez. Okay? So, si Julio Diaz saka si Joyce Jimenez. Sabi ni Joyce Jimenez, phone sex. Pinapatingting niya yung phone niya. Pas disappointed siya, init na init siya kasi walang aircon yung kotse ni Michael. Dito, walang ganun. It was just purely Michael getting to know with Sarah. Okay? Ano naman yung konting libog kay Sarah. But what happened here is pinakita yung background paano napunta sa bodega si Nick. It turns out, si Nick, di ba trabador siya ni Michael, nagkakating ng trabaho siya para umalis. At minsan, matulog sa bodega. Tapos, nakita natin, dumating yung karakter ni Bermas, si Becky. At inalok niya si Nick na pumunta sa bodega. Which is, isa sa mga hindi natin nakita sa original na pelikulang Balahibong Pusa. And, yun, medyo in-expound dito, pinalawak yung mature scene. Imbes na gumigiling-giling si Bermas like Rica Peralejo in the first film, dito, we got a full-fledged sex scene. Pero hindi tanggal ang pang-itaas si Bermas. So, compared sa original, at least si Rica nagpakita ng frontal nudity, si Bermas dito hindi. I think, alam mo kasi subtle na si Christine Bermas today eh. Pero at least may penetration na nangyari. So, you can bet on that. Na buti nangyari siya. At least it was expounded. Okay? And saktong-sakto yung linya ni Ethan Rosales, yung lalabasan na siya. Pucha naman, no? I really felt that. I really felt that callback. Okay. Ngayon, we got the sisters meet, so that's okay. Ang isa sa mga major changes dito ay yung kwintas. So, dapat sa part ng pelikula na to, in the original kasi, binigyan ng kwintas ni Michael sa Sarah sa pangalawang sundo. This did not happen. Ang nangyari, nauna yung pagpunta ni Nick sa bahay ni Sarah kasi nasabit siya. Sa original nasabit siya. And nakipagtalag siya kay Sarah sa bahay nila. Sa original, napansin ni Nick yung kwintas. Sa remake, since wala yung kwintas, it was just sex. There was no dub dialogue asking where the necklace comes from. Pero, ano yun? So, paano nalaman na si Michael yung umaaligid kay Sarah kung di niya napansin yung kwintas? Good question. Maliban sa kwintas, binigyan ni Michael si Sarah ng iPhone.
Kasi nakita ni Michael luma na yung phone ni Sarah. Magandang to kasi ang cellphone nun sa yung mga 3310 at nung kinonfiscate, ginamit ni Sarah para kontakin si Nick is the telephone, landline. Pero since di na uso yung landline ngayon, you pair up one cellphone to another cellphone to make that scene work. That's excellent execution. Okay. Magandang execution 'yun para mag-parallelize yung modes of communication. So, it also serves as the plot device kasi nung up, 'di ba, nagtalik si Nick si Sarah, tapos binigyan ng necklace si Sarah with iPhone. Si Sarah, this is a huge addition to the film. Medyo maharot, nakikipag selfie nudes. Nag-send nudes siya kay Nick habang si Nick nasa bar. Napansin nito ni Nick yung kwintas at yung banter sa original where Joyce Jimenez and Jay Manalo asking Joyce where did she get the necklace, nangyari dun sa bar scene. And that made the bar scene more relevant. Kasi yung bar scene sa original Balahibong Pusag, walang, alam mo yun, disconnected sa plot. Kasi hindi nila medyo si Becky eh. Hindi nila medyo inexplore eh. Si Becky lagi kasama ni Nick sa bar. Diba? So, again, that's a good sign. Unfortunately, the characterization of Becky stops there. Hindi na siya in-explore evermore. The next one is yung wedding dress fitting. Yung susutin ni Sarah sa kasal ng nanay niya. So, binusohan ni Julio Diaz si Joyce Jimenez at the first film. Si Joyce, inalis lang yung damit. Tapos umalis na si Julio Diaz. Dito si Mark Anthony Fernandez as Michael. Todo boso siya kay Margaret Diaz habang nagbibihis siya to her gown. So, expanded. Let's say, that's how a remake did. Expanded. Hindi lang na-expand masyado si Becky, but on her particular scene, expanded. Wala yung wish ko na madagdagan pa yung mga eksena ni Becky. Okay? Other changes na napansin ko, Becky sa original wants burger. At ang reklamo niya, walang cheese, yung cheeseburger nila. Dito gusto ni Becky ng ramen. Tapos nagsuka siya. Then we go to the R scene. The R scene. Okay. To set up the R scene kasi, umalis si Sarah, nag-moonlight siya, habang si Julio Diaz / Michael, inaamoy niya yung underwear ni Sarah. Dito, same rin, pero labis. Dito, in-apply yung mga dream sequence ni Julio Diaz sa first film. Pero, imbes na nananaginip si Julio Diaz habang nakikipagtalik kasi ginagawa sa original, nagtatalik si Julio Diaz kay Elizabeth Oropesa, pero ina-imagine ni Julio Diaz na si Elizabeth Oropesa ay si Joyce Jimenez. Wala yun dito sa remake, I think, unless na in-skip ko. Ang ginawa dito, yung iPhone ni Joyce Jimenez ay ni Margaret Diaz is nakashare sa iPhone ni Mark Anthony Fernandez. So, habang nagsisend nudes si Margaret Diaz, yung cloud storage, nakaka-sync sa iPhone ni Michael. Kasi si Michael yung nagbigay, so binutingting niya yun. At nakikita niya yung mga nudes ni Margaret Diaz. It's a way to circumvent the dream sequence, but there is another way that they did the dream sequences. Walang dream sequence dito talaga technically. Parang ginamit is technology and then hallucination. So, Michael pumunta sa kwarto ni Sarah nung umalis si Sarah. Inamoy niya yung underwear ni Sarah and he imagines Sarah dancing at his back. Half naked. And I love that scene. I really do. Inalis yung, kapalit ng scene na yun rin, inalis yung minor sex scene ni Nick saka ni Sarah. May extra scene kasi si Nick saka si Sarah bago sila umuwi. So, dumiretso uwi at doon na sila nagtalik sa silong.
as nakita ni Michael. Nagsumbong si Michael kay Vivian, it was the same execution. Di rin nagtaka si Vivian, paano alam ni Michael si Nick, pero sige. And, yun. Ang next scene na in-explore natin is yung reaction ni Vivian na nagpakapokpok yung kanyang anak. Okay. So, dito, yung mas brutal yung original. Mas brutal yung original at si Michael yung nagligtas kay Sarah sa original. At dahil doon, napanalunan ni Sarah yung trust ni Michael. Okay. Dito sa remake, close si Vivian sa Sarah. So, kahit magalit si Vivian, hindi niya magawa mabugbog. Pinalaya lang niya si Sarah. Sarah saw Michael at ang sama ng tingin ni Sarah kay Michael. Nagsumbong rin pala kay Sarah kay Nick. Alam ko, wala yun sa pelikula. Ay, hindi, andun. Kasi sabi ni Nick kay Michael dun sa original, kung makatingin ka kay Sarah. Yun. So, nandun siya. So, yeah, it happened on the remake as well. Ang wala lang dito is, ang difference talaga is, on the first remakes, Michael won Sarah's trust kasi he sided with Sarah over Vivian. Dito, it's still Vivian, Sarah suspects Michael. Then, sinundo ni Michael si Sarah, inunahan niya si Nick, kinonfiscate kasi yung cellphone, and then, the arson, yung panggagahasa, pagmamuli siya kay Sarah, nagkaroon ng extra mature scenes. Hinubaran talaga ni Michael si Sarah. And it just played out the rest. Yung nagkapatayan na sa dulo nung magsusumbong na si Sarah. Yes! Okay, and yes. Yes, nagkapatayan sila sa dulo. Binaril muna ni Michael si Vivian kasi nagtataka si Vivian at ayaw sabit si Michael. Binaril ni Michael si Nick, then binaril niya si Sarah, then binaril niya yung sarili niya. Sa original, sa dome, sa skull, binaril ni Michael sarili niya. Sa remake, sa bunganga, so sinubo niya yung baril, yung pistol, and then boom. Okay. So, what are we going to take with this? I think it's a faithful remake. They did remove some scenes. Yung scene na nakipaglaplapan si Michael kay Becky, inalis. So, hindi na-explain kung ano talaga si Becky. Sugar daddy o sugar daughter or talagang daughter ni Michael. Yeah. Well, we won't get what we want. But all in all, ay say balahiwang pusa and something is returning today. I'm telling you, may babalik ngayon. Ano yung babalik? Tada! It's the tier list. Ayusin natin. May tier list na ulit tayo. Babalik natin siya. Isang taon to nawala. Dahil nasira yung PC ko. Okay, tier list time. Alisin ko lang si Block 2. Okay. So, our tiers are Peak, Goonerbait, It's Alright, like smack bang in the middle. Bro, I just opened the app. Weak, and don't even try. And for me, Balahibong Pusa remake, I am going to give this should I say peak? I think it's not Goonerbait. I think it's not na parang above average. Yeah, I'm going to give the remake a peak. The return of the tier list shows that we have our first peak movie, and I'm proud to say Balahibong Pusa is gonna be the first
in this soft reboot of our channel. So I hope na na ayos nyo or na gets nyo ang review, nagustuhan nyo. And let me say something before we go. Next Friday, tayo sa Viva Max. We are going to get kapag tumayo ang Testigo, that is going to be our next review. And then they're premiering something every Sunday coming December. It's such a weird way of saying it, pero BMX Scandal. They're bringing back Sunday shows, pero scandal daw. I don't know how the concept of this, pero feel ko shorts to. Yung one-time, big-time short movies. And then they labeled it as BMX Scandal. Pero tingnan natin. And we will review this come its first release. Ano ba yung first release? December 7, Sunday. Then again, our schedule, kapag tumayo ang Testigo, next Friday. And then, December 6, that will be this next Saturday. The channel will be reviewing its third annual hentai review, and it will be Sweet Home Onesan H. Yan, may hentai review tayo sa December 6. So, antabayanan nyo yun. Okay? Maraming salamat. It's been Wild Ride. Thank you for the time to listen to my yap. I'm Harriet, and I'm telling you goodbye and good night. Bang!